Ngayong araw nga na to, nakita natin yung ating inahin na nanghihina na. Nalason siya. Ngayon, wala tayong magagawa kasi bitaw yung ating inahin. Tara, bisita natin mga lods. Yan mga lods, dyan natin inilagay yung ating inahin na nalason. Yan. Binigyan na natin siya ng asukal. Nagbabaka sakali tayo na makarecover siya. Pero sa palayo, gantong itsura niya, malabo na makarecover to eh. Hindi ko alam kung paano gamutin ito, yung gantong nalasa ng manok. Kasi mga 2 beses na nangyari sa akin to. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong pwedeng ipainom sa kanilang gamot. Kaya ngayon, sa asukal, nagbabaka sakali tayo na makarecover pa rin siya. Pero pag hindi na talaga, tanggapin na lang natin na wala na yung ating inahin. Yan nga, yung itlog niya, may maiwan siyang 10 pirasong itlog. Siguro ilalagay na natin siya sa incubator. Kasi katulad sa unang inahin natin, nalason din siya. Kaya pala hindi na siya nangingitlog uli dahil may nararamdaman na siya. At yung isang kapatid naman nito na inahin din, yung nga yung same sila nung nangyari, nalason din yun. Hindi kasi nagsasabi yung nakikita nyo sa kabilang lupa na maglalason siya para nakip sana natin yung ating mga inahin na pakawala. Marami-rami din yung naibigay natin na asukal sa kanya. Ewan ko lang kung kayanin niya yan. Of course, tayo ko pa naman isinalang yan sa ating broodcock. Kasi nga maganda yung bloodline niya. Isa po siyang white kelso. 50% white kelso yan. Yun nga lang, akala ko mapaparami natin siya. At nagtiwala naman ako na hindi siya madidisgrasya. Pero ang mabait kasi natin na kapitbahay, hindi ko alam na maglalagay pala siya ng mga pataba sa kanyang mga gulay. Yun, dahil yung ating mga inahin pupunta doon, nakakain sila ngayon nun. Yan nga pala, yung sweater natin, hinuli ko na rin yan kasi nga baka mapasama pa siya dun sa dalawang nanghihina natin na inahin. Kaya minabutin natin na hulihin at ikulong na lang. Yan nga pala yung ating bibistag na bulik. Nakarecover na siya sa sipon na lumapo sa kanya. Ginamot natin siya ng 3 araw lang. Yan, doon mga lods, doon sila pupunta sa tinuro ko na yon. Diyan yung may taniman na gulay. At dito kasi ayaw nila pumunta dyan kasi masukal pa dyan, matataas pa yung damo dyan. At doon kasi medyo malinis kasi nga may mga tanim na gulay. Doon ang gusto nila pumunta. Yan, pag uwi sa atin, pagbalik dyan, nakita ko sumisuray-suray na siya eh. Kaya akala ko nga natuklaw lang siya ng ahas, pero chinik ko yung katawan niya, wala naman. Kaya natin na nalason yung ating manok, yung 2 manok na yan. Yan yung anak nung kapatid nung naghihingalo. 4 yung naiwanan sa atin. Pero yung kapatid nun, nawala nung nung itlog pa lang yung mga yan.
Isinala natin sa ibang inahin, kaya yan, may naiwan pa naman tayo kahit papaano. At sana nga may makuha tayong lalaki kasi gustong gusto ko yung makakuha ng lalaki sa mga bloodline nila. Kasi nakita ko yung laro niyan, talagang may masasabi. Kaya pinipilit ko sanang paramihin yan. Yan yung ating tapi na 2 times winner. Bala kong isama na naman yan sa exam. At kung papala tayo makalusot, mas okay. Mas paparamihin pa natin yan. Kaya ngayon, i-wash out na natin siya. Purga, wash out. Then, vitamins na natin. Saka yung mga ilalagay pa natin mga gamot sa kanya. Diyan mga lods, sa alaga natin yan, medyo okay yan. Ayan yung anak niya, hindi pa natin pwedeng isalang sa exam. Or ano kasi, mga bata pa yan mga yan, malalambot pa yan. Pero sa paluan, matitigas pa pumalo yan. Pero iba talaga, pag magulang na, iba yung laro nila pagdating ng exam. Lalo na medyo may mga height yung ating mga broodcock na yan, kaya kailangan talaga pagulayin muna natin. Yan, marami na naman tayong bakanting kulungan kasi yung mga bibistag natin, nilagay natin sa scratcher. Kita nyo mga lods, talagang bagsak na yung kanyang ulo.